be proclaimed in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
pababayaan. Sabi mo, di kita malilimutan. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Sabi mo, di kita iiwan. Sabi mo, di kita pababayaan. Sabi mo, di kita malilimutan. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Patapos saksi ng iyong pagmamahal, kapangyarihan ng salita mo aking naglahay. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Pagmamahal, kapangyarihan ng salita mo aking taglahay. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Good morning, Lord Jesus. Narito na naman po kami, Panginoon, upang makinig ng inyong mga banal na salita at sa lahat po ng nakaabang na para po sa ating pag-aaral ngayong umaga. Glory to God. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga mga kapatid at muli magpapahayag tayo ng mabuting balita sa mga tao na patuloy na sumusubaybay sa ating GMJ sa morning devotion natin. So umagang ito, basahin ko muna ang memory verse of the week mga kapatid. Ephesians 5:2. And walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Okay, narito naman po ang Tagalog version ng ating memory verse of the week. Na nasa Efeso 5:2. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin, bilang handog at alay sa Diyos, upang maging samyo ng masarap na amoy. Amen. Glory to God. Opening prayer tayo. Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpala, na may gawa ng langit at lupa, narito po kami, Lord, at magpapahayag ng iyong mabuting balita sa lahat ng dako ng mundo. At muli ang iyong presensya ay narito at ang banal na Espiritu ang siyang tutulong sa amin upang maipahayag na may kapangyarihan mabuting balita. Mangusap ka po sa amin at kami po ay makikinig sa iyong instruction habang kami nagsasalita. Sa pamamagitan mo, Lord, magiging matagumpay ang aming pagtuturo. For your all glory are yours. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Amen. Narito po tayong muli sa panahon, sa oras na ibinigay ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord talaga. Sa palagian ninyong ibinibigay sa aming oras, pagkakataon, napakabanal na oras upang magkapag-aral kaming muli ng inyong mga banal na salita. At sa pagpapatuloy ng ating mga tinatalakay, araw-araw, si mga kapatid, lagi nyo susundan yung ating GMJ ha, mula Lunes hanggang Sabado at paglinggo naman yung Sunday Fellowship natin. Narito tayo ngayon sa
Sanctification pa rin na kung saan tayo ngayon ay narito sa Kingdom of God at sa loob ng kaharian ng Diyos ay nandoon yung ating sanctification. At kung tayo ngayon ay nakapaloob na sa kaharian ng ating Panginoon, meron po tayong mga responsibilities at yan ay ang ibahagi rin natin sa maraming mga tao pa ang magandang balita ng kaligtasan nating lahat. Kaya nung mga nakaraang 2 linggo, tinalakay natin yung evangelization at pagkatapos ng evangelization, pag na-evangelize natin yung mga tao, we were able to bring them to the church, ay kailangan po i-disciple naman natin sila. Ang ating Bible verse ay nandirito sa Matthew 28:19 to 20. At yung Matthew 24:14. Okay. Matthew 28, 19 to 20. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And I will be with you always to the end of the age. Amen. Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating kapaligiran sa buong mundo, makikita natin ang iba't ibang mga sitwasyon na nagaganap. Merong mga magandang balita, ngunit meron din mga negative situations na talaga naman pong namamayani sa buong mundo ngayon. At dito makikita natin ang isang katotohanan, people need the Lord. People are in need. Kaya yung Psalm 121 verses 1 up to 2. Sa awit 121, talata 1, 2. 121 verses 121, 1 up to 2. Doon sa burol ako'y napatingin, saklolo sa akin, saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga kapatid, ano ba ang sagot sa lahat ng ating mga pangangailangan, sa lahat ng ating mga suliranin? Iba-iba ang mga situations natin every day. Kaya alam nyo ang tanong, ano ba ang kailangan ko? Yun nga ba talaga ang tanong? Hindi po mga kapatid, but it is who do we need? Sino ang tutulong sa akin? Sino ang tutugon sa lahat ng aking mga suliranin? Maraming mga tao, hintatakutan, fearful. Maraming mga tao, dissatisfied. Yes, meron din mga tao sasabihin, yeah, I'm okay. Totoo naman. Pero nyo, ang dami-daming mga tao, they are living in a negative situations. You see, that's why people need the Lord. Many people are in need. Iba-iba po ang ating mga pangangailangan. People need the Lord because the Bible says they are separated from God because of sin and are spiritually lost, unable to save themselves. Kaya kailangan po natin ang isang tagapagligtas, a Redeemer, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang Diyos, siya ang nag-provide ng cure for sin at fulfillment. See, na ating mga innate, yung panloob nating mga spiritual na pangangailangan. Hindi lang ho natin namamalaya na ang ating puso ay naghahanap sa ating Diyos, na maski anong bagay na material or earthly possession, hindi ito makatutugon sa hinahanap ng ating puso para sa ating Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos ay nag-offer ng forgiveness na kailangan tanggapin natin si Lord Jesus, John 3:16, at tayo'y mapapatawad sa ating mga kasalanan at muli makababalik sa presensya ng ating Panginoon. You know, we need to tell people about God and His kingdom. Kaya yung praise na when the gospel is preached, the end will come, it refers to Matthew 24 verse 14, na kung saan sinabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, see, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Now, itong verse na ito ay bahagi
ng mga pagtuturo ng Panginoong Heso Kristo about the signs ng kanyang muling pagbabalik and the end of age, indicating na yung global proclamation ng the gospel will precede the final events. Kaya yung mga disciples, nagtanong sila kay Lord Jesus, how will they know when the end was near? Sumagot naman ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, there will be several times and conditions with the preaching of the gospel to all the nations, being a key marker of these end times at sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya yung Matthew 24:14 na nagsasaad na ipapangaral sa buong kasanlibutan ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Amen. Nangangahulugan ito na ang pandaigdig na pagpapahayag ng Ebanghelyo ay isang tanda at isang kinakailangan para sa ikalawang pagparito ni Jesus. Maring ang iba ay hindi tanggapin itong pagtuturong ito. Yes, not everybody. Yes. Ngunit ito ay dapat ipalaganap bilang isang patotoo sa lahat ng mga tao. The phrase, this gospel of the kingdom, refers to the good news about God's reign and His plan for humanity na in-establish through Jesus Christ. At ito'y plano ng Diyos para sa sangkatauhan na itinatag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And the phrase preached in the whole world as a witness to all nations, ito po'y nagpapahiwatig na makakarating sa bawat bahagi ng mundo at maririnig ng lahat ng tao na nagsisilbing patotoo sa kanila. Ang pararilang the phrase lahat ng bansa o preach in the whole world, ito ay nagpapahiwatig na ang mabuting balita ng kaharian ay ipapahayag sa bawat grupo ng tao at kultura sa buong mundo. How about the phrase and then the end will come? Ito ay nagpapahiwatig na ang katapusan ng kapanahunan o ang pagbabalik ni Hesukristo ay magaganap pagkatapos maipalaganap ang Ebanghelyo gaya ng inilalarawan. The word katapusan or end ay madalas na nauunawaan bilang katapusan ng panahong ito. Yes. Na humahantong sa huling pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Tunay na may papel o may role tayo sa ating pagpapahayag ng Ebanghelyo sa ikalawang pagparito ni Kristo, mga kapatid. Kaya mahalaga po yung ating mission na mag-evangelize ng maraming mga tao upang malaman ng lahat ng tao ng buong bansa, ng all nations, ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo sa plano ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ni Lord Jesus. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, mga believers, we are summoned to participate in the missionary work and evangelism to fulfill the condition of preaching the gospel globally. Kaya ito po ay mahalaga, and this universal proclamation of the gospel is tied, sa pagbabalik na ating Panginoon at sa paghahari ni Lord Jesus with all the nations. Ang nais ni Lord, lahat ng bansa, all nations, ay makarinig ng magandang balita ng Diyos. Kaya sa evangelization, mahalaga po yung witnessing for Christ, ang pagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon. Ito po ay mahalagang bahagi. Tayong mga mananampalataya, i-share natin yung ating faith at yung message ni Lord Jesus sa ibang mga tao. At ito ay nakapaloob sa The Great Commission sa Matthew 28. Paano tayo ngayon magwi-witness? Marami pong mga sitwasyon, marami pong mga pamamaraan upang ibahagi natin ang magandang balita ng kaligtasan. Maraming mga tao, they are in distress. They are in a negative situations. Minsan talaga napakahirap, napakabigat. Merong mga tao nakaratay sa
banig ng karamdaman, may mga taong namumroblema sa kanilang mga finances, basta maraming mga negative situations. Alam nyo, kapag tayo ay nag-witness sa kanila, at tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makaharap at maabot natin ang mga taong ito, mga kapatid, napakalaking tulong po sa kanila. So by sharing our experiences, ito po ay nagbibigay ng kalakasan sa kanila. Hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin sa maraming mga mabibigat na situation sa kanilang buhay. Pero kapag narinig po nila yung ating mga testimony, nagwi-witness tayo tungkol sa ating Panginoong Diyos, i-share natin yung ating relasyon sa Diyos, yung ating pananampalataya. Alam nyo, nakatutulong po ito ng malaki para magkaroon sila ng pag-asa sa buhay. Tingnan na lang po ninyo ang mga nagaganap sa kapaligiran natin. Ano po ba ang mga lumalabas sa news? Ano po ba ang mga matitinding pinag-uusapan ngayon? Pananalapi. Maraming mga tao gusto po magkameron ng maraming mga material things, maraming pananalapi. Kaya kung ano-ano na lang ang kanilang pinagagagawa, marami ang kanilang mga dahilan kung bakit gusto nilang magkaroon ng ganitong klase ng kalalagayan sa buhay na kung saan sila ay very affluent, especially financially, to the point, no, nagkakasala na tuloy para lang matupad yung kanilang kagustuhan. Maski malina yung kanilang kaisipan at pamamaraan, magkaroon lamang sila ng maraming pera at magkaroon ng maraming mga material things, malina yung kanilang kaisipan. Meron pa ngang mga ibang tao, alam nyo, maski Kristiyano na nga, naririnig ko, ay gusto ko magkaroon ako ng maraming pera para mag-enjoy naman ako sa sarili ko, para magawa ko at maganap ko sa sarili ko yung mga gusto kong gawin. Kapatid, paalala lang, kapag si Kristo ay nasa atin na, si Kristo na ngayon ang ating kaligayahan. Kasi meron tayo, nagbigay si Lord, masaya. At kung hindi pa ibinibigay ni Lord yung ating mga kahilingan, masaya pa rin. Bakit? Kasi meron tayong Diyos na kasama sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya ano man ang sitwasyon, kalmado pa rin tayo. Nagtitiwala pa rin tayo sa ating Panginoon, ano man ang ating situation. Kaya yung ating personal testimony, yung ating pag-witness, mahalaga po ito sa pag-share natin ng magandang balita o pagbabahagi ng gospel ng ating Panginoon. And then there are also many engaging styles, pamamaraan para mag-witness, mga kapatid. There are different styles of witnessing na nakaka-attract ng maraming tao na lumapit sa ating Panginoon. And of course, itong mga styles na ito, tignan din po natin na mahalagang malaman natin ang level ng pananampalataya ng isang individual na kung tayo po ay magpapatotoo, tingnan po natin kung ang gaano na ang kanyang pananampalataya. Huwag po natin siyang bigyan ng matitinding mga pananalita. Mandi unti-unti, magalang, at maging masaya tayo kapag tayo nakikipag-usap. Yun po yung tinatawag nating engaging styles. May mga practical approach din po tayong tinatawag na ang pagpapatotoo ay dapat na natural, na naayon sa mga kaloob at talento ng isang tao. Of course, may mga tao na hindi kaagad Unawa, nakakatanggap ng misinterpret ka pa. Yes, oo. So, kailangan dito kabilang ang pagbabahagi ng pananampalatayang Kristiyano sa mga paraan na umaayon sa background at kalagayan ng individual, of course. And of course, na urgency and personal responsibility. The call to evangelism is urgent. Kailangan po na talagang gawin na natin ito. Yes. And each believer has a unique sphere of influence. Bawat isa sa atin ay may katangian na ibinigay ng Diyos upang mabigyan natin ng kaluguran ang bawat isa kapag tayo nag-evangelize. It is essential to be proactive and responsible for sharing the gospel. Kaya sa Mark 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. In English, and he said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole world. May tinatawag din pong biblical guidance.
Ang Biblia ay nagbibigay ng maraming talata na nagpapasigla sa pagbabahagi ng mabuting balita at ito po'y nagsisilbing gabay kung paano ibahagi ang pananampalataya sa isang mapagmahal at magalang na paraan. Unang Pedro 3:15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon at lagi kayong maging handa sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Amen. Here are some evangelism scriptures for witnessing, mga kapatid. Ito po, sulat niyo po mga kapatid. Ito meron tayong mga Bible verse na pwede nating pag-aralan pa on your own regarding evangelization. So, ang mga unang disipulo sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the world. Okay. Yes, nasa atin na ang banal na Espiritu at may katuwang na tayo upang may paliwanag ang banal na salita ng Diyos. Matthew 4:19, then he said to them, follow me and I will make you fishers of men. Ito po'y pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Isaiah 55:11, so shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it will accomplish what I please. Amen. Ito po ang magandang balita na bawat salita na magagaling sa atin, na galing sa mabuting balita, ay hindi po babalik na hindi matutuganan ang pangangailangan ng bawat isa, mga kapatid. Kapatid, kapag ang Diyos, ibig sabihin yan, kapag ang Diyos ay nagsalita, hindi po yung babalik sa Kanya na hindi naganap nito ang Kanyang dahilan kung bakit ito ay binanggit ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay tapat, He is so faithful, bagamat tayo ay nagkukulang sa Diyos, kaya sinabi niya, kapag ako ay nagsalita, hindi ito babalik sa akin na hindi naganap nito ang dahilan kung bakit ito ay aking nabanggit. And so understandably, my dear people of God, alam nyo, ang halaga ng isang kaluluwa ng tao ay isang malaking motivation para po sa ating mga missionaries na bigyan natin ng pagpapahalaga, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakaririnig ng magandang balita ng Diyos. We workers, tayong mga tagapagdala ng magandang balita ng Diyos, should care most for those who have the greatest need. And who are they? The unreached and the unengaged. You see, ang sabi kasi ni John Piper, God's glory is actually the motivation for missions. And so workers should reach the unreached so that God's glory may spread. Totoo nga naman. Kapag ang mga maraming tao ay nakakilala sa Diyos, sinanumbalik sa ating Panginoon, ito po ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Kaya ang goal natin, glory of God pa rin, mga kapatid. Kaya kailangan maunawaan natin, sinasabi sa Isaiah 43 verse 7, Isaiah 43 verse 7, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. yes, they are my own people and I created them to bring me glory. So ito po yung ating responsibility, my dear people of God. Whatever we are doing, do it all for the glory of God. At dito rin po sa John 10 verse 16. 1:16, mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Amen. So evangelization, we're talking about evangelization. Let us reach out as many as we can. Let's pray to the Lord. Lord, saan mo ko gagamitin ngayon? Sino ang aking aabutin? Sino ang gusto mong kausapin ko? Sino ang imimit ko ngayon? Let's pray to God. That's why one of the ways to evangelize is really to witness for our Lord Jesus Christ. Alam niyo, sa Matthew 4, verse 23, it was our Lord Jesus Christ proclaiming the kingdom of God Himself. See, sabi ng Matthew 4:23,
nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. So Jesus went, all over Galilee, teaching in the synagogues, preaching the good news about the kingdom, at nagpapagaling ng maraming mga uri ng mga sakit. Pero pagdating dito sa Matthew 9:35 to 37, our Lord Jesus gave instructions to His disciples. Let's read. See. Mateo 9:35 hanggang 37. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Sino yung workers na mag-gather ng harvest? Tayo po yun, mga kapatid. Tayo ngayon na mga believers na evangelize na disciple na. Narito na ngayon tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Tayo po yung napatawad na sa ating mga kasalanan, naturuan na at lumawak na tayo, lumalim na tayo sa ating pananampalataya. We now have this responsibility to spread the gospel. Pakilala natin sa lahat ng tao ang ating Panginoong Hesukristo. Ipaalam sa lahat ng tao ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Let everyone know about the salvation na kailangan nating lahat. But then, paano magre-respond ang mga nations sa gospel? Meron pong mabuting tatanggap, meron naman din pong ayaw. Hindi ba? Pero, ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na the gospel must be proclaimed throughout the whole world, ito po ay nangangahulugan ng dalawa. Una, the gospel must be preached or shared throughout every nation. At ikalawa, the gospel must not only be preached, but must also be believed throughout every nation. Yes, ito ang goal natin. Ang mga maraming tao, pakilala natin ang magandang balita at tulungan natin silang manampalataya, mapaniwalaan, magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon sapagkat sa ganito tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya ang salita ng Diyos, ang gospel must be preached. And I pray, let everyone pray na ito ay maraming mga tao ang maniwala, magtiwala, magkaroon ng pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay para sa lahat ng tao. Kung kaya, the gospel must be preached to all men. Yes. And make disciples. Yun nga ho yung ating command mula sa ating Panginoon. And of course, kapag ito'y naipahayag mo, kailangan magkatagumpayan, mga kapatid. Kaya ang dahilan kung bakit ang mga disipulo ay kailangang manalo at hindi lamang pangangaral ang kanilang misyon, kailangan po itong mapagtagumpayan at matatagpuan naman ito sa dakilang utos na mababasa natin Kasi, sa Mateo 28. No? Yung sinasabing tagumpay ay madala natin sa kalipunan o sa body of Christ yung tao. Kailangan po nandun yung pagsusumikap talaga natin. Don't just tell them, sa umpisa, kwento natin, ang sharing natin tungkol kay Lord, pero pag-pray natin na maabot natin yung level na madala natin sila sa body of Christ at magpatuloy sila sa kanilang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay mabuting ugali at mabuting team, mabuting layunin natin sa ating pagbabahagi ng magandang balita ng ating Panginoon. Kasi yan ang sinabi ni Lord sa Matthew 8:28
19 to 20. 20, oo. Basahin mo. Kaya nga, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Naturuan silang ganapin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Amen. Yes, mga kapatid. Ano yung Ang Mateo 24. 24, ang pangunahing mensahe nito ay isang panawagan para isang pagtitiis at paghahanda para sa pagbabalik ni Kristo, na nagbibigay diin na habang ang mundo ay makakaranas ng kaguluhan, pagdurusa, of course, panlilinlang, ang mga tunay na mananampalataya ay dapat manatiling matatag sa kanilang pananampalataya at patuloy na ipalaganap ang ebanghelyo sa mundo. Si Yesu Kristo ay nagbibigay ng mga palatandaan para sa katapusan ng panahon, ngunit binibigyang diin na walang sinuman ang makakaalam ng eksaktong oras ng kanyang ikalawang pagparito. Kaya ang mga tagasunod ay dapat mamuhay ng maingat, tapat na isinasabuhay ang kanyang mga turo at manatiling handa sa lahat ng oras, mga kapatid. Okay, purihin ang Panginoon. So bakit kailangan tayo mag-evangelize and make disciples? So unang-una, may problema po kasi ang kasalanan. Yan ang problema. And sin separates us from God. Kaya yan yung sinasabi sa Romans 3:23. Tinuturo sa atin ng Biblia that all people have sinned, which means we have fallen short of the glory of God and we have become separated from our Creator. And this separation is fatal spiritual condition. Kaya ikalawa, we have to remember, meron talagang God-shaped vacuum dito sa ating puso, mga kapatid. Meron po tayong innate spiritual emptiness. Dahil kasi yan po ay ginanap ng Diyos sa buhay natin upang tayo po ay magkaroon palagi ng pagnanasa tungkol sa ating Diyos at hindi lamang magkakaroon tayo ng satisfaction, kundi kapag ang Diyos ay nasa atin, saka lang po talaga tayo magkakaroon ng satisfaction. Talaga pong merong emptiness dyan sa buhay natin kasi nilagay ni Lord dyan para sa Kanya lamang yung space na yan, mga kapatid. Kaya ang solution, ikatlo, sa buhay natin is redemption sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Siya po ang dakilang manggagamot at siya ang lunas sa ating buhay, sa kakulangan natin ng spiritual messages. Yung spiritual natin kailangan maging masigla, masaya, kailangan healthy. Kaya ang cure lang sa pangangailangan natin sa buhay, ang ating Panginoong Heso Kristo. You know, people are really spiritually empty. Marami po, mga kapatid. Kaya kailangan talaga pong i-evangelize natin mga tao, bahagi natin ang salita ng Diyos. That's why pinadala ng ating Panginoong Diyos ang ating Lord Jesus para po magsakripisyo at mamatay sa krus sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ito ay kailangang malaman ng lahat ng tao. Yes. Okay. And of course, ano ang resulta? Redemption and new life, mga kapatid. Sa pamagitan ng pagtanggap sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, ang mga individual ay maaaring tumanggap ng katubusan o tinatawag nating redemption mula sa kanilang mga kasalanan. Mapatawad at mapupuno ang kanilang spiritual na kawalan na nagbibigay ng kahulugan sa kanilang buhay. Amen. Another thing, mga kapatid, ang resulta ay life in God's plan. Ano ba ang buhay sa plano ng Diyos? Purpose and meaning. Through our Lord Jesus Christ, people can find meaning and fulfillment o kaganapan na that is divine and eternal. Panghabang buhay, mga kapatid. Temporary lang itong buhay na ito. Ang plano ng Diyos ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na kasama ang ating Panginoong Heso Kristo. And of course, sa ating buhay ngayon, may guidance at kalakasan tayong matatanggap. Nandun yung ino-offer na comfort ng ating Panginoon, kalakasan, and of course, reassurance na tulungan tayo kung anumang challenges
na nadaraanan natin. May mga trials of course, pero sabi nga niya, hindi niya tayo iwan hanggang sa huling sandali. So ang kaliwan nito na inaalok ng Diyos ay napakabuti para sa ating katiyakan na magkatagumpay tayo mga Amen. kapatid. And of course, another thing, merong spiritual transformation. Yes. Ito po ang mahalaga. Ang mga mananampalataya ay nailipat na tayo sa kaharian ng Diyos. Nagiging mga bagong nilalang na tayo at may bago ng pag-aari. May nagmamay-ari na sa atin. Si Lord. Si Lord Jesus Christ. Oo. Oo. Siya po ang dahilan kaya tayo nagpapatuloy sa buhay na ito. Ang patuloy na supisyenteng grasya at favor na binibigay niyo sa atin pang araw-araw, mga kapatid. Kaya dito sa Matthew 28, muli babasahin ko. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you to the end of age. You know, last 2 weeks pinag-aaralan natin evangelization, pinagpapatuloy natin ngayon. You see, mahalaga po ito mga kapatid. Ngayon, nadala na natin yung mga kinausap natin, yung na-share natin, nadala na natin ngayon sila dito sa church, and they have been attending. So ano naman ang ating next step? Kailangan po maging disciple sila ni ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang po kasi yung narinig nila eh. Kaya we have to go deeper para po marating nila yung level na talagang nandoon na yung kanilang malalim na relasyon sa ating Panginoon at sila man din ay magamit. See, sa pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kasi tayo po ay naririto dahil kasi mayroong nagturo sa atin, may nag-share sa atin. At noon pa man, ganyan po yung proseso. So yung ating mga nadala at na-evangelize natin, nandito na ngayon sila, kasama na natin palagi, tulungan natin sila na makapagpatuloy para sila po ay lumago at marating nila yung level na sila man din ay mag-mature sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya paano naunawaan ng mga disciples itong instruction na ito sa kanila ni Lord Jesus? So who is a disciple? A disciple is a student. Isa yung isang tao ay someone who follows the teaching of what? Yung kanyang teacher. At sa ating sitwasyon, ang ating Panginoong Hesukristo. At siya ay natututo at namomodel niya na ngayon yung buhay niya ayon sa katauhan ng kanyang tagapagturo. At ang ating tagapagturo ay ating Panginoong Hesukristo. Marating natin ang level na tayo ay katulad na ng ating Panginoon. Kasi pag sinabi mo na Kristiyano, meaning to say, si Kristo ay nasa Kanya. Si Kristo ay nakikita sa ating buhay, sa isip, sa salita, at sa gawa. Ito po ay mabuting kaugalian, mabuting kaalaman na kailangan tayo po ay maabot natin ang pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo. That's why kailangan po malaman ng lahat ng mga tao itong mga instructions na ito ng ating Panginoon. Maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ni Lord Jesus dito sa Matthew 28:19-20. Kaya nung sinabi ni Lord Jesus sa kanyang disciples, go and make disciples of all nations. Alam ng mga disciples that this is not just an ordinary instructions na pwedeng isingit mo lang pag hindi ka busy, gagawin mo to. No, this is a very important commission na ibinibigay ng Diyos noong unang panahon sa mga disciples, ngayon para din po sa ating lahat. Mahalaga po ito. So tingnan natin. Sinabi, di ba, go? Ano ba ibig sabihin ng word na go? Pag sinabi mong go, tumuloy ka. Kagaya ng pag nasa traffic ka, pag nag-green na, go na kagad yun. So kailangan tumuloy at maging nangangailangan to na it requires intentional and of course strategic behavior. Madiskarting pag-uugali mga kapatid. So ang tagasunod ni Kristo ay hindi
na makapaghintay para sa ibang tao na lumapit sa kanila. Huwag mong hintay na lumapit sa iyong tao at evangelize mo. Ikaw na mismo ang tumungo, pumunta sa kanila at gawin na silang mananampalataya ng ating Panginoong Ang mahal ka Jesucristo. po yung everyday, no? Nung kinumission tayo ng Diyos, let's pray to God. Because, di ba sabi, pray for the workers to harvest. Let's pray to God. Lord, sino ang ibibigay mo sa aking tao ngayon? Sino kakausapin ko? Kaya misa sa iyong paglakad sa araw na ito, bigla na lang meron kang makakausap. Yes. Yun yung pagkilos ng Diyos. You see? Karamihan tayo, nakapunta na tayo sa mga pamilihan, no? Nag-evangelize na rin tayo. At Meron doon nga, kasi oo. napakaraming tao dyan eh. Kasi Naroon may ang mga kasabihan, tao. kasi go to the marketplace. Oo. Ano ba ibig sabihin nun? Kasi yung market, maraming tao doon, araw-araw. Umaga, matanghali, magabi. Kasi people are buying their needs, no, yung mga goods nila for the day. Kaya maraming tao. Kaya may kasabihan, go to the marketplace. Ibig sabihin nun, go to where the people are. Yun ang ibig sabihin. Huwag mo nang hintayin sila lumapit sa iyo. Oo, merong lalapit, pero basically, tayo pong mga tagapamahayag ng magandang balita ng Diyos, humayo tayo. Punta tayo kung saan na tayo dalhin ng ating Panginoon. Sabi naman niya, I will be with you eh. No. Sasamahan ka. At alam niyo yung sinabi ni Lord na I will be with you, hindi lang ho presence yun. At kasama rin po yung kanyang providence sa atin na kung ano yung pangangailangan natin para magampanan natin yung kanyang inuutos, bibigay na rin ho ng Diyos yun. Yes. Kasama na rin po yun, mga kapatid. Kaya go. Ano ba ibig sabihin ng go? Kaya pag sinabing mong go and make disciples, kasama rin rito ang understanding, karunungan na manggagaling sa niya upang makagawa ka, maka-invite ka ng mga manggagawa para sa kanyang kaharian, mga kapatid, no? At Jesus disciples, kailangan na maihayaga ang magbuting balita sapagkat kung hindi po tayo maglalakas loob at gagawin ito, wala tayong ma-evangelize, hindi po tayo makakaakit na iba pa upang maging disipulo ng ating Panginoon. A disciple is more than someone who converts to a new religion. It is someone who has committed their life to following Jesus. Tayo po ay nakumit na natin ang ating sarili na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pag yan po ang ating pag-uugali, bibigyan tayo ng layunin, magandang layunin na makapag-evangelize at magkaroon din po tayo ng mga followers at maging disciples din po, mga kapatid. Yung Acts 1:8. No, communicating the gospel is a critical element of disciple making. Pero hindi po ito ang kahulihan, mga kapatid. Kailangan natin ang tulong ng Banal na Espiritu at yan ay nakalaan pa sa atin upang maging matagumpay tayo to make disciples, mga kapatid. Acts 1:8. Sabi dito, you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Kaya itong message ng ating Panginoon is a message of peace and reconciliation. Kapag tayo po ay nagbabahagi, ito po ay nagaganap, mga kapatid. Nagkakaroon po ng kapayapaan ang mga maraming tao and they are reconciled to our Lord Jesus Christ. Basahin natin itong Ephesians 2:14-18. Efeso 2:14-18, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikas siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo tayong lahat
ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Okay, ano naman ang ibig sabihin ng baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit? Oo. Ang isang bautismo ay isang inaugurasyon ng komunidad ng Diyos. Ibig sabihin, ang isang tagasunod ni Kristo ay dapat magpahayag ng kanilang katapatan kay Kristo, Jesus, sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na siyang inilalarawan ng bautismo. Maliwanag mula sa tagubiling ito na kasama sa instruction ni Jesus ang mga taong nagiging mga tagasunod niya. Ngunit hindi ito limitado rito, mga kapatid. Ito ay tungkol sa pagkilala at pagbibigay ng iyong buhay sa Diyos na nakakakilala sa iyo, lumikha sa iyo, at nagmamahal sa iyo, mga kapatid. Amen. So, And yung teaching them to obey everything I have commanded. Yes. At kung saan ang mga disipulo ay higit pa sa evangelism. Ibig sabihin, this is where discipleship goes beyond evangelism. The word and teaching them to obey everything I have commanded you. The discipleship process, ay mga kapatid, is more than teaching people the right knowledge about God. A disciple models him or herself after someone. Making disciples of Jesus goes beyond the teaching facts about Jesus. It means teaching people how to know and be like Jesus, yung pong importante, and to obey God and seek His best for their lives, mga kapatid. That's why discipleship is a journey na kung saan tayo po ay nagdi-decide na magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. At itong mga desisyong ganito, mga kapatid, it leads us to maturity. Kasi hindi ho natin namamalaya ng ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesus ay nakabubuti po para po sa ating pagkatao. We become more familiar with our Lord. We become more like Him in our attitude, in our focus, in our behavior. That's why, discipleship really requires a commitment. Kaya tayo pong mga tagapamahayag ng salita ng ating Panginoon, tutulungan natin yung ating mga dadadala, yung ating mga in-evangelize. Sasamahan natin sila. At sa tulong at awa ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin, sila po ay lalago. Being a disciple is not an overnight matter. This is something na kailangan po, ginagawa po natin, ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos. You see, discipleship is a lifelong commitment sa ating Panginoon to follow God with our whole heart, learning the teachings of God, learning from our Lord Jesus Christ sa kanyang mga pagtuturo. And let us follow Him. Ang mga examples niya, yung kanyang mga pagkilos, pag-aralan natin at sundin natin ang ating Panginoong Jesus. Sa kanyang sulat sa grupo ng mga Kristiyano sa Ephesus, si Paul is an early follower of Jesus. Siya ay sumulat sa mga mananampalataya. Nasabi niya, ang Diyos nagbigay ng mga gifts sa inyo at yun ay inyong gamitin upang makapag-disciple kayo ng maraming mga tao. At hindi lamang yan sa pamagitan ng mga kaloob na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon, gamitin ninyo ito para ma-maintain nyo ang unity ng mga mananampalataya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya yung Ephesians 4 verse 3, Efeso 4:3. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. kaya ipinapaliwanag ni San Pablo na binigyan ni Lord ang mga tao, ang church, ng mga kaloob at mga kakayahan upang ito ay magamit natin sa pagdi-disciple natin ng maraming mga tao. So ano naman ano nga ba yung discipleship? Sa pinag-aaral natin, ito po ay
proseso, mga kapatid. Kaya ano ang purpose ng discipleship? Okay. Christian discipleship involves a lifelong process of growing closer to our Lord Jesus Christ. How? By obeying His teachings, bearing spiritual fruit, loving other people, loving other believers, making new disciples. You see, ito po ay mahalagang mga kaganapan sa ating buhay. True discipleship is not just attending religious services or programs, pero ito po ay transformation ng ating buong pagkatao na tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Now, it's cultivating a lifelong relationship with God and other Christians. Mahalaga po ito, mga kapatid. Idagdag ko lang, Sister Remy, that ang sinabi mo nga na si Jesus ang ating example. Siya po ang ating example of a selfless service to others. He lives in us, through us, and despite us. Kung ano man ang kalagayan, tinanggap tayo, pinatawad tayo, mga kapatid. The Christian life is a spiral leading from faith to love. From love to service, and service to heaven. So, ito pong dala-dala natin, mga kapatid, ay pananampalataya. Ito po ang pinakamabisang paraan upang mapagtagumpayan natin ang pagdidisipulo. At ang pananampalatayang ito'y magbubunga ng pagmamahal. At ang pagmamahal na ito'y magbubunga ng serbisyo sa ating kapwa. At pagdating ng panahon, ang ating ginawang serbisyo ay patungo sa kalangitan, patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Okay. And of course, the purpose of discipleship. Ang Kristiyanong pagdidisipulo ay nagsasangkot ng isang panghabang buhay na proseso, mga kapatid, ng paglapit kay Hesukristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga turo, pamumunga ng spiritual na bunga, pagmamahal sa ibang mananampalataya, at paggawa ng mga bagong disipulo. Ang tunay na pagkadisipulo ay hindi lamang tungkol sa pagdalo sa, of course, sa mga religious programs, kundi pagbabago ng buong buhay ng isang tao upang mahigit na katulad ni upang maging higit na katulad ni Jesus sa pamamagitan ng paglinang ng mapagmahal na relasyon sa Kanya at iba pang mga Kristiyano. Of course, ang pinakalayunin ng pagiging disipulo ay ganap na umayon sa katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang isang, in a Christian context, it is a lifelong process, ito pong discipleship. Ito po ay isang proseso ng spiritual growth, striving to live a life that reflects Christ's attitudes and actions, mga kapatid. Often through intentional relationship with other believers. The purpose of discipleship is to follow Jesus, be changed by Him, and to eventually equip others to do the same, fulfilling the Great Commission of making disciples of all nations, mga kapatid. What else, mga kapatid? The purpose of discipleship is to help followers of Christ mature in their faith. Ito napaka-importante. Becoming more like Christ in their attitudes, behaviors, and actions, and to equip them to make other disciples who will do the same. Ito po ay lifelong intentional relationship of teaching, mentoring, and fellowshipping that goes beyond mere knowledge, focusing transformation and obedience to God. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid, sa ating pag-aaral po, let us always remember, ang isang tao, ang isang kaluluwa, ay napakahalaga po sa ating Panginoon. Tayo ngayon na nandirito na sa ganitong gawain ay napakapalad sapagkat tayo ngayon ay inuna na iligtas ng Panginoon at tayo ngayon ay nasa Kanyang kaharian, tumatamasa na ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Let us have that desire na maraming tao pa talaga, kapatid, na wala pa sa kawan ng ating Panginoon. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, kailangan po tayong lumago.
kailangan po tayong mag-mature sa ating buhay. Hindi lang natin namamalaya, marami pa po ang ating kakulangan sa ating buhay. Kapag ka nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, no, tayo nga na matagal na tayo sa ganitong klase ng gawain, we begin to realize na, akala ko ang dami ko nang alam sa buhay. Akala ko ito na. Pero as we continue studying the Word of God, ay nako, ang dami ko pa palang hindi alam. Alam mo, isa yan sa nakatutuwang experience natin sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga Kristiyano, ang dami na nating natututunan ngayon. No? May mga bago na tayong kaisipan, nababago na yung ating mga maling akala natin. Tama tayo noon, ano? Kala mo, lagi ka na lang tama, pero pag-aaral ng salita ng Diyos, na itutuwid po yung ating mga maling mga kaisipan. Kaya yung Ephesians 4:14-16, so nais ng Panginoon, mga kapatid, tayo po ay lumago. Basahin ko itong Efeso 4:14 hanggang 16. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga bata ang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo may liligaw ng mga taong may hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuan at panlilinlang. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya discipleship is adapting the teachings and lifestyles of our Lord Jesus Christ. It's becoming like our teacher, our Lord Jesus Christ. Ang aim po ay transformation. So, discipleship is a journey of spiritual development. So, yung discipleship, we need to put into action. Bawat araw, put it into practice. Don't just read them, di ba? Huwag mo lang basta basahin, kundi ipamuhay ang mga pagtuturo ng ating Panginoon. So, discipleship is one's lifelong process of personal walk with our Lord Jesus Christ, while discipling is helping others grow in their walk with our Lord Jesus Christ. You see? Kaya merong tayong 4 discipleship making essentials. Talakayin natin ito. Mahalaga ito para po sa ating pagdi-disciple. Unang-una, alam nyo, we have to focus on the Word of God for understanding. Importante talaga ito. Oo. Ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan ay napakahalaga para tayo makapag-evangelize, mga kapatid. Hindi natin malalaman ang katotohanan ng kailangan nating malaman tungkol sa Diyos at kung paano natin siya susundin ng hiwalay sa kasulatan. Ibig sabihin, kung hindi po natin alam ang kasulatan, wala tayong maibabahagi tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tumutok tayo sa banal na kasulatan. Ang pagiging disciple ay nangangailangan ng sadyang pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos upang matamo ang katotohanan tungkol sa Kanya. Okay. Ang pinaka-pundasyon natin, mga kapatid, ay spiritual. Oo. Ito ay nasasangkot ng nagpagbuo ng matatag na pundasyon sa mga prinsipyo ng Biblia na humahantong sa spiritual na lakas at mabuting doktrina, mga kapatid. So yung una-una, we have to focus on the Word of God, mga kapatid. Pangalawa, we have to have relationships with co-believers. Relationship, mahalaga po yan, mga kapatid. Dadalhin tayo ng Diyos sa kalipunan ng mga pananampalataya, which is the body of Christ. Mahalaga po ito, mga kapatid, sa discipleship kasi we have to belong into one body. Magkakasama tayong lahat. Kaya nga meron tayong mga fellowships, meron tayong mga Bible study. Tayo ay nakikipag-usap na sumasamba tayo, sama-sama tayong lahat, mga kapatid. Kailangan po meron tayong healthy relationship sa ating mga, unang-una yung dinidisiplina natin, yung dinidisciple natin. Kailangan po samahan natin sila. Kailangan po makaugnay natin sila, mahalin natin sila, turuan sila ng banal na kasulatan at tulungan sila na magkaroon ng
ng pagsunod sa mga salita ng ating Panginoon. Andun yung ating mga regular attendance, pakikiisa natin sa mga projects ng ating community, pakikilahok, pakikisama sa pangagawain ng ating church. At nandoon yung pagmamahalan, pakikiramay, magtulungan tayong lahat na ma-develop ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At thereby, what will happen? Tayo po ay lalago. Okay, katlo. Ito We pong, have to cooperate. yes. Another thing, we have to cooperate with the Holy Spirit na to be molded and transformed. Romans 12:1-2. Ang Espiritu ng Diyos ang ultimate agent of transformation in disciple making, mga kapatid. Itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na ang Espiritu ang humahatol sa isang tao sa kasalanan at humihimok sa taong iyan na ilagak ang kanyang pananampalataya kay Heso Kristo. Mababasa nasa 1:16, 7-11, unang 1:2-20 hanggang 27. At pagkatapos ay sinasabi sa atin ng Diyos na ang kapangyarihan na nagdudulot ng pagbabago sa mga relasyon sa pagdidisipulo at ang banal na Espiritu na nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian patungo sa isa pang habang tayo ay nagiging higit na katulad ni Heso Kristo. Pangalawang Korinto 3:17 hanggang 18. Ang banal na Espiritu ay kumikilos upang baguhin ang mga mananampalataya. Inahamon sila sa kasalanan at ilapit sila kay Kristo. Ang pag-asa sa Espiritu ay nagbibigay ng patnubay at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga disipulo na mamuhay na naayon sa turo ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Pangalawang Korinto 3:17 hanggang 18 ay nagsasabi, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga muka ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging isang kalarawan niya. You know, ikaapat po, mga kapatid, when we want to evangelize and disciple other people, we have to align our mind with the mission of our Lord Jesus Christ, not to make more disciples. Yan po ang dapat na daladala natin at maging kaisipan natin, mga kapatid. Kailangan po nadodoon yung taimtim na pagnanasa natin na matulungan natin ang ibang mga tao, na madala natin ang maraming mga tao, ma-evangelize natin, ma-disciple natin ang maraming mga tao. Talaga naman pong kailangan ng napakaraming tao ang ating Panginoon. Alam naman po natin yan, nababasa natin, naririnig natin sa mga news, diba? Kung ano ang kalalagayan ng buong mundo. Kaya kinakailangan po, mga kapatid, na ganito ang ating maging kaisipan. Na sa pagkilos natin at sa paghayo natin, dala-dala po natin ang mission statement ng ating Panginoon. Ang ganyang kaisipan, madala ang maraming tao. Marami sinasabi niya palagi, marami pa, wala pa sa aking kawan. Kaya ibinibigyan ko kayo ng instructions, go, sabi niya. See? Dito Colossians 1:28-29. Colosas 1:28 hanggang 29, iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kalakasang kaloob ni Kristo. Meron pa tayong basahin natin dito sa Galatians 3:19. Galatia 3:19, kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag at may bisa ito hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan.
Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Kaya ito pong mga essentials na ito mga kapatid. It provides a framework for spiritual growth. At mahalaga po ito for effectively making other people the disciples of God. Kaya importante po mga kapatid, again, I keep on saying this, so mahalaga po talaga ang gawain ito mga kapatid. Kasi ang nais ng Diyos, tayong lahat ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo, maranasan nila ang dakilang pagliligtas o salvation na hatid ng kamatayan ng ating Panginoon. You know, disciples create disciples. Kasi sino ang magtuturo? Sino ang mag-share ng tungkol sa Diyos, ng tungkol sa gospel? Kundi tayo ngayon na nabago na, see? At tayo ngayon namumuhay na may relasyon sa ating Panginoon. Tayo ngayon na nandirito na sa kaharian ng ating Panginoon. You know, unbelievers, wala ho silang alam tungkol sa kalalagayan natin ngayon. Hindi ho nila alam kung ano ang kagandahan ng buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. Hindi nila alam na mayroong magandang buhay, no? Na kapag kasama natin, walking with God, our life in union with God. Kaya iyan ang aim ng ating Panginoon, malaman ng lahat ng tao. Kaya sabi niya, go, 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 throughout the whole world. See, that's why we who have been saved, na napatawad na, we who are disciples of Christ now will create disciples. Yes. That's why disciples create disciples. And only a disciple can make a disciple. You see? Kaya dito sa letter ni Jesus sa Philippi, ay in a letter to the followers in the city Philippi, Paul says, join together in following my example, brothers and sisters, just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do in Philippians 3:17. Meaning to say, it is true. The lives of other people. Nakikita natin sila. Nakikita din nila tayo. Namumuhay tayo. Tayo po ay mabuting halimbawa. Ang buhay natin ay mabuting naglalarawan ng pag-ibig ng Diyos. Makita sa atin ang kagandahang loob ng Diyos. Bahagi natin si Lord. Naku, mga kapatid, ito po ay isang napakagandang pag-aaral at ipagpapatuloy po natin. Napakarami pa ng dapat nating matutunan, my dear people of God. But there is one very important thing talaga na dapat nating tandaan. Tulungan natin ang maraming mga tao. Idagdag ko lang, Sister Remy, na naisulat ko rito. The gospel of Jesus Christ demands our total commitment. Yes. Our lives are of value to those in need, or they are worthless as bounce check. The choice is ours. Ibig sabihin, ang ating buhay ay may value sa ating mga tinuturuan. At kung hindi po natin ito gagawin, matutulad tayo sa isang bounce check na walang halaga. Kaya ang sabi nga, the choice is ours. Gusto nyo ba isang cheque na nagwa-bounce o isang cheque na may halaga at pwede mong i-redeem at magkaroon ka ng kumbaga, may katagumpayan sa iyong commitment sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. My dear people of God, ipagpapatuloy natin ating pag-aaral at pray tayo palagi na tayo puling palaging magkakasama sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ngayon naman, ating babatiin ang mga may birthday. Sister Maripaz Orlina, Brother J.B. Nocom, Sister Tess Magat, Sister Kami Isabella, Sister Kisha Saraspe, Sister Ashley Sepulveda, Brother Jason Lansangan, Sister Ana Cunanan, Sister Eunice Lorenzana, September 19, 2025. Sa inyong lahat, happy birthday and God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Glory to God, hallelujah, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin, ang kagandahang loob ng Diyos ay sumasa atin, kaya't patuloy po nating bigyang kaluguran ang puso ng ating Panginoon. Kaya dito naman po, announcement natin, ang ating Comfy Family Affair, 44th anniversary. Lord, thank you. 44 years na kami. At anniversary natin, at the same time, early Christmas fellowship sa November 29 and 30, nagaganapin natin sa Hotel Supreme Mall and Event Center, Baguio City. Ito po ay napakagandang hotel, mga kapatid, napuntahan namin, tiningnan namin, at napakalaki nung kanilang pagdadausan natin ng ating event. At ang ating theme ay sa Psalm 16 verse 11, In Your Presence, Lord. Makikita nyo rin dyan yung atin pong isusuot, mga kapatid. So, things to bring, cocktail dress and suit, at magdala na rin na exchange gift. At meron tayong deadline of payments and registration sa November 9, 2025. Details of the accommodations are posted on our Facebook page. So, ilagak nyo na po yan sa inyong mga calendars, mga kapatid. Pero yung mga gustong mag-check-in ng Friday, kasi Saturday and Sunday yung ating event. Pero merong mga iba, gusto nila na sa Baguio na sila ng Friday pa lang, which is November 28. Kanya-kanya po na kayo magpabook doon sa Supreme or anywhere else na gusto ninyo. Pero kung kayo po ay magpapabook sa Supreme Hotel, sabihin nyo lang po na comfy kayo. And to avail of the discounts, details are posted at our Facebook page. Napakagandang pagkakataon po ito, mga kapatid, sama-sama tayo. Ngayon, meron namang nagtatanong, paano ako pupunta? Meron naman po tayong mga bus na kinontak. Kausapin ninyo and tawagan ninyo si Sister Tata Nokom. Siya po ang in charge doon sa mga bus na gagamitin natin. Maraming salamat sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Araw-araw, talaga naman ang Diyos ay laging sumasa atin. At ang kanyang biyaya sa atin, His love is always new every morning. And God has done so many things for us. We could never speak of them all. So we have a repeat new song of the week, Unos, composed by Sister Opelia Perez. God bless everyone. God bless you, mga kapatid. Hawak ako ang aking Panginoong Jesus.
Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the